Hello! Hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang Maayo gabi, nga gabi, naimbag nga rabi. magandang hapon, magandang umaga sa saan mang sulok ng mundo. Yes, this is Doc Fee once again of Ahabay Atensiyos. And Doc Susette from my low carb MD. Welcome Yes, po and dito sa Doctor's Desk. yes, and ngayong gabi po tayo ay magkakaroon of course ng another segment for our live Q&A na din ngayong gabi kasi 'di ba na-discuss natin Doc I think about 5 sessions yung ginawa natin from Yep. insulin resistance, diabetes, 1, diabetes 2. So it's type 2, then type 1 and LADA, and Aha. lastly, nutritional ketosis versus diabetic Ah, ketoacidosis. So, sa limang yon, makikita nyo po yon sa aming page. Kapag ang gamit nyo ay desktop, kami po ay gumawa na din ng parang naka-album na siya kumbaga sa video so that pag munta kayo doon sa mga videos under ng page, makikita nyo yung diabetes na topic, andun na po lahat. So, bahala na kayo kung ano yung mga gusto nyong balik-balikan. Pero ngayon, yung mga hindi namin, for example lang na natakel or gusto nyo pa na i-expand yung explanation, ngayong gabi po kayo pwedeng makapagtanong. So, good evening po sa lahat. And this time, open na po yung comment section natin for questions para nakapila na kumbaga yung mga questions ninyo. So, abusuhin nyo yung isang oras kasi sayang naman. Ano lang, reminder lang po, very important ito. Yung video na gagawin natin is only for educational purposes. So, hindi po ito yung tamang platform para kayo ay magpakonsulta sa amin, and this will not constitute any physician-patient relationship. So, sabi ko nga, pwede na po kayong mag-comment ng yep. inyong mga katanungan para po masagot natin at maipila na yung inyong mga tanong. But of Okay. course, So, before tayo mag-question and answer, umpisahan muna natin sa additional information na ibibigay sa atin ni Doc Suzette as an add-on sa mga knowledge natin regarding diabetes. so bigyan natin sila ng additional info or bonus. Last week kasi, meron akong na-receive na message. So, sabi, ano daw ba yung mga parameters na kailangan tignan. Kasi karamihan sa atin, ang ginagawa, nagpapalab test lang. And then kapag ka daw nakita nila na walang pula doon sa laboratory results nila, happy na sila. Okay? So, if ang aim natin is magkaroon ng metabolic flexibility or gusto natin yung metabolic health natin is okay, maganda siya, ano yung mga kailangan natin tignan. Okay, so my disclaimer, this is intended for educational purposes only and not intended for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Okay? So simulan natin. Ang madalas natin na naririnig na madalas nilang naririnig sa atin, Fee, is yung term na metabolic syndrome or yung term na insulin resistance dito sa series of videos natin sa ngayon. Pero ano ba yung metabolic resistance? So, doon sa mga previous videos natin, sinasabi natin na ang metabolic resistance is meron ka ng wala ka pang sakit, hindi ka pa diagnosed, pero yung katawan mo is nandun na sa state of insulin resistant kung saan meron ng nagsisimulang ugat or nagtanim na ng mga panimula na kapag ka hindi na-address agad-agad, magkakaroon ng sintomas or magkakaroon na ng sakit. So this was the definition of the metabolic syndrome ng tatlong ahensya ng kalusugan. So from NCEP, ATP, National Cholesterol Education Program,
Adult Treatment Panel 3 from the US to, WHO, and then the International Diabetes Federation. So kung papansinin niyo, meron niyang 5 parameters na chine-check. So under dito sa ATP3 criteria. So ito yung kinuha ko kasi they have this calculator na pwede ninyong puntahan later on, tapos i-enter niyo yung values ninyo. Tapos para makita ninyo if you are metabolic healthy or not. So ang tinitignan dyan is yung central obesity or yung taba ninyo or yung timbang. So, dalawa yung criteria na binigay nila. Pwede yung waist to hip ratio, pwede rin yung BMI. Second is yung dyslipidemia. So, ang criteria for dyslipidemia, ang tinitignan is yung HDL or yung commonly known as the good cholesterol. And second is yung triglycerides. Paalala po, ulitin ko, it's the HDL and the triglycerides. Hindi po sinabi yung total cholesterol and the LDL. So, yun po yung tinitignan. Kaya po kung papansin ninyo, madalas sa mga videos na tinatakal namin ni Doc Fee, dinidiscuss namin is the HDL and triglycerides and hindi namin ina-expound the LDL and the total cholesterol. Kasi yun yung nandoon sa criteria for the metabolic syndrome. Next, glycemic profile. So, the glycemic profile, this is composed of yung fasting blood glucose. Okay? Tapos, susunod yung blood pressure. And then, extra na lang to, microalbuminuria, which is not common naman na tinetest. And under dun sa calculator, is hindi siya kinocompute kung ikaw ay metabolic, may metabolic syndrome or hindi. So, this is the criteria under the ATP. Waist circumference, 40 inches sa lalaki, sa babae is 35 inches. Ang triglycerides, ideally, dapat 1.7 pataas. Dapat, ang target natin, syempre, is pababa. Kung HDL, kapag ka sa lalaki, 50 mg sa baba, 40 mg sa babae, 40 mg sa lalaki, 50 mg per deciliter sa babae. Ang gusto natin, higher value. Ang blood pressure should be lower than 130/85 or which is yung target na 120/80 and then the fasting blood sugar which is 5.6, less than 5.6, so 5.5. So, kamusta yung health parameters ninyo? So, HbA1c, kasama to sa parameters. It's supposed to be, kung insulin sensitive ka, it's 4.5. Kapag ka 5.5 na ang HbA1c mo, you are borderline, papunta ka na sa insulin resistant. Insulin resistant is 6. So, hindi pa to diagnosed na diabetes ha. Insulin resistant pa lang. So, kapag ka wala kang ginawang pagbabago sa lifestyle mo, mauuwi sa diabetes. Fasting blood sugar. So, less than 5. Pag nakikita mo less than 5 ang fasting blood sugar mo, you are insulin sensitive. Pero kapag ka above 5.5 na, nasa borderline ka na. Kapag ka more than 10 na yung fasting blood sugar mo, malapit ka na sa diabetes. Fasting insulin. Ang target natin sa fasting insulin is less than 2. Pero ang borderline is 2 to 10. Itong borderline na to, ito yung usually na nakikita or naka-indicate doon sa laboratory normal values. They are giving range and 2 to 10, this is already borderline. Kapag nagkabaliktad tong values ko. If it's above 10, it is insulin resistance. So pag fasting blood sugar, it's 6.5 insulin resistance. Nagkabaliktad tong dalawa. Okay, next. Sa lipid profile, the fasting triglyceride, insulin sensitive kapag 0.5 millimoles per liter yung ating ginamit na unit. May isang unit na milligrams per deciliter. So, just convert nyo na lang. Borderline should be 1 to 1.5. You are insulin resistant if it's above 2. HDL cholesterol, ito yung good cholesterol. So, gusto natin sa HDL, mas mataas siya. Kung 1.6, you are insulin sensitive. Kapag ka borderline, 1.4, borderline,
And kapag ka 1.2, insulin resistant ka. Oops. Okay, so yung triglyceride HDL ratio, kapag ka ang nakuha mo is less 0.3, you are insulin sensitive, borderline 1, pero above 1.7 pataas, you're insulin resistant. So, kaya pag nakita ninyo yung inyong fasting triglyceride and HDL, kino-compute niyan, and ang ideal is less than 1. So, we want less than 1. Kung kayang pababain ng 0.3, mas maganda. For blood pressure, ang ideal is less than 120/80. Tapos kapag nasa 140/90, borderline na. Pero kapag 160/100 or diagnosed na with hypertension, it's already insulin resistant. BMI, so ito yung weight per height. Kung ang BMI mo is less than 24, you are insulin sensitive. Pagka 24 to 28, this is the overweight people, borderline. Pero kapag ka above 28, obese, insulin resistant. Okay. So, ito yung aking references. So, nandun yung calculator. I will post dun sa video kapag natapos yung reference for the metabolic syndrome calculator para i-enter ninyo yung values ninyo and then makita ninyo if you are insulin sensitive or insulin resistant. Ayan. So, I hope nakinig kayo and nakinig kayo dito sa ating mga additional. Kasi litong-lito sila, Doc. Actually, we had a patient na sobrang nag-aalala sila when they see the total cholesterol going up and LDL going up without considering na tumaas din yung HDL. Not just the LDL, but the HDL also increased. And at the same time, the triglyceride decreased. So, hindi sila nagiging aware dyan. I do not know how they interpret their own values and how do they get to know how to interpret their values. Pero, ang una nilang tinitignan is the total cholesterol talaga. Sabi ko nga, meron ding iba na, I don't know, sabi ko nga sa kanila, you don't get to interpret it on your own talaga. Because kailangan clinically correlated siya sa iyo at nakikita mo yung interrelationship ng values. Kasi ang lipid profile is not only about total cholesterol. Each of the profile has its own na indication. Bakit siya kinukuha? Ano din ba yung trabaho niya sa katawan? So, if alam mo yon, then mas magkakaroon ka ng malawak na pangunawa na, okay, now I understand kung bakit. Parang ganun siya. And lipid is actually a very, very, malawak na discussion na hanggang ngayon nga kung titignan natin, hindi matapos-tapos. Kasi mag-uumpisa ka pa lang sa lipid profile. But exogenously, ang dami pa niyan ulit factors. So, I hope that this parameter would enlighten people to at least mag-gauge nila kung nasan na silang area ngayon, Doc. Nandun pa ba sila sa green, sa yellow, and sa red? Do they have to worry or do they have to be cautious? And if they are on the safe side pa of the parameter, what are the measures so they can stay on the safe side? That's And the goal. hindi na sila, di ba? Kasi if you're in the green, pag nasa green zone kasi tayo minsan ang nangyayari, lax. Kasi parang, bakit ba tayo ganun, di ba, Dok? Parang, green zone pa ako. So parang, Okay pa. Parang, hindi lang yun, di ba, Dok? Yung parang nagbibigay ka pa ng mas maraming space for you to commit
yung mga bawal. Pwede Kasi bang nga, tumikim? Kasi nasa green zone pa ako. safe pa kasi ako eh, parang ganyan. Tapos pag nasa borderline ka na, saka ka pa lang talaga mag-slow Nagpapanik down, na, no? panic Oo. attack, ayan. Oo. So, I hope na yung parameters makita ninyo na the reason why kasi sometimes parang, Doc, bakit lahat kailangan ipakuha? Meron akong experience din, Doc, ma-share ko lang din, even with people here, no? I was questioned before why, kunwari, meron akong patient na ang pinunta lang ay hypertension. And then actually, since I work in the government before, I requested for metabolic panel. And of course, it is my duty and responsibility to inform the patient na pag hindi mo kayang ipagawa, that's okay. Pero, kasi hindi nga available yon dun sa clinic. Kumbaga, hindi siya part ng libre na binibigay ng gobyerno. But, sabi ko sa kanya, there are reasons why ipinapagawa ko ito. Because hypertension, bukod sa sakit siya, is also only a symptom. When people hear na, sintomas lang siya, Doc. Yes, it's just a symptom. Tumaas ang BP mo. Kung tutuusin, hindi pa siya sakit. Sintomas siya. But nagiging sakit lang siya if steady na. Ngayon ka lang dumating sa akin eh. For me, that presents as a symptom. So sabi ko sa kanya, you can do the metabolic panel. Then napagalitan ako na parang, dapat ang pinapagawa mo lang yung mga available lang sa atin. I was like, it's the discretion of the patient if the patient would do the metabolic panel even on private clinics or private laboratories. Kasi alam naman niya kung para saan. And another is, binigyan ko siya ng request so that anytime na meron na din siyang pera, kaysa ibili niya ng milk tea or ibili niya ng like anything na hindi naman mahalaga, at least maisip niya na may paglalaanan ako dito na mas importante. So these are the metabolic panel na tinatawag kasi the parameters to address and assess yung metabolic syndrome has to be evaluated using all these parameters. Hindi pwede na pumunta ka dito, diabetes lang, tapos, ba't kaya nagpagawa si Doc ng lipid profile? Tapos, nagpagawa pa siya ng ganito, tapos mineasure pa kung may may mataas ang blood pressure ko. Tapos, bakit kaya si Doc Suzette nagpapalagay pa ng waist circumference? Mga ganyan. So, hindi nila yun, di ba? Like, bakit ganun, di ba? Hindi nila naiintindihan na that is necessary. Because more than the BMI itself, sometimes we have central obesity kasi guys, like our BMI is normal, pero our waist circumference is malaki. So yung weight natin, magaan, pero lahat pala ng fat natin nasa tiyan. So, thank you Doc for the discussion. Ayan. So let's go now to our meron ka pa ba Doc another? Wala na. Add-ons yan. Thank you so much, Doc. So, dito na tayo sa ating question and answer. Sabi dito, ito naman is more of, sharing, like, low carb journey daw niya since November 8, 2022. Yung sugar niya is 316. I guess it's the fasting blood sugar. And then, and December 8, naging pre-diabetic level na lang. And then, January 2023, 110 na lang. And then, sabi dito, ang buod lang niya is strictly low carb ang ginawa niya for 1 year and 12 months. Nakakapaglakad na din siya ngayon and no meds na din siya. So, congratulations! Congratulations sa'yo. So, next na question natin. Actually, may isa akong nakitang question kanina, pero sobrang although out of topic because we are talking about diabetes mellitus, but as part of metabolic disease, kung pwedeng mag-low carb ang may gout, the answer is yes, of course. Pwede. Next natin, ito daw, Doc. Mga takot na naman sa protein. Marami tayong mga takot sa protein. Okay. Ano pong epekto daw, Doc, kapag nasasobrahan ng kinakain protein? Una, define muna natin is ano ang definition ng nasobrahan sa pagkain ng protina. Kasi
para masobrahan ka, or dietitians, they will compute for you kung gaano karami ang protina na pwede mong kainin sa isang araw. So, the minimum computation, as far as I know, para ma-maintain mo yung kinakailangan, i-maintain lang based on the guidelines is 0.8 gram of protein per kilogram body weight. So, in essence, kung mas mataba ka, nakadepende yan sa weight. Kung yung height and weight, kasi di ba may table siya, Fi? So, yung ideal weight mo ideal weight for height, di ba? Doon kino-compute yung ideal na protina para sa'yo. Okay? So, kung tulad nung isa nating live na ginawa, nakasama natin si Bern, but I think sa kabila yon, yung theoretical nating patient na ang estimate na kailangan for the patient is around, if I'm not mistaken, nasa 70 to 100 ba? To 100 gram ng protein per day. So that is around kalahating kilo ng lean meat. Yun yung estimate natin before. Para masabi na enough yung protina na kinakain. So, paano masasobrahan? So, ibig sabihin, you go beyond, di ba? Kapag kasobra. So, 50 kilos more, 60 kilos yata yung ginamit natin 50. Last time. Yes, 50 kilos. So, can someone eat 500 grams of lean meat per day para masabi natin na enough yung protina na kinakain? Tapos, pangalawang question dyan is, ano ang reaksyon ng katawan mo kung kumakain ka, let's say, every day na sapat na protina? So, kung sapat is 500 grams, hindi pa tayo wala pang sobra na sa pinag-uusapan natin, pinag-usapan pa lang natin yung enough na sukat lang muna ng karne. Ano ang magiging reaksyon ng katawan mo if every day you are eating 500 grams of lean meat per day? Meron kasi tayong mga counter-regulatory hormones, meron magsasecrete ng satiety hormone yung katawan natin kapag ganun kadami. Aabot ba tayo doon sa punto na kakayanin natin kumain ng 1 kilo ng lean meat per day? Pangatlo, meron bang medical condition ka as of the moment na kailangan na hindi ka dapat kumain ng karne beyond the 500 grams? Or another question is, meron bang mangyayari sa katawan mo, tulad ng sinabi niya, ano klaseng epekto to? Kasi pag sinabing epekto, pwedeng masama, pwedeng mabuti di ba? Hindi naman niya sinabing masamang epekto kasi as far as I know, as far as the studies are concerned, ang bottom line kasi nito masisira ba ang kidney or hindi Pero based on the list ng reason kung masisira ba, reason for kung bakit nasisira ang kidney, the number one culprit is uncontrolled diabetes, and the second culprit is the uncontrolled hypertension. So, wala naman doon yung protina sa top 2. So, this is best discussed with their doctor para individualize. At the same time, I would suggest to better seek help din sa isang dietitian. Yes. And to tell you honestly, it is very hard to overeat protein, Ma'am Iris. Mahirap mag-overeat ng protein, especially if fixed na yung satiety center mo. The problem in our modern day na tawag dito, eating habit, dahil tayo ay merong problem with addiction, we are having problem with our satiety center, ibig sabihin hindi tayo nabubusog. We are dealing with overstimulation sa pleasure center ng brain. We tend to overeat not only protein,
we tend to overeat every kind of food. So kung akala nyo ba yung naglo-low carb, sila yung nag-overeat ng protein because there is a notion na yung mga naglo-low carb diet, kumakain sila ng protein. I tell you this scenario. We went to a buffet and then puro meat lang yung kinakain namin na mag-asawa. Kasi halos carnivore na kami. Nakadalawang balik lang kami to fill our plate. And akala namin kami ay mas ano mo yung parang yung value of our money, Doc, kasi parang dahil carnivore tayo, medyo meron din kaming Sulitin. parang expectation na masusulit namin kasi carnivore kami. Of all people, kaming makakasulit nito. Nasurpresa kami because yung mga nadat na namin pagdating namin na kumukuha na doon na meron na silang fat on the sides, meat, carbs, upo, kain, balik ulit, meat, carbs, fat, cake, balik sa upuan, third na balik ulit, nagkikindatan na kami ni Mike. And hindi namin binabash yung mga taong to. Nagkikindatan kasi kami dahil, gosh, ganyan din pala kami noon. Ibig sabihin, we are overeating calories in general, energy in all sources because basically yung may part kasi ng brain natin. Yung isa is just for pleasure, yung isa is para mabusog ka. If yung pleasure center mo, lagi niyang nababalutan yung signal para sa pagkabusog, kahit busog ka na, hindi mo yun mararamdaman. Kasi yung pleasure center mo lang yung nagko-command sa'yo to eat. And that is one of the reason why when your pleasure centers, hindi mo na finifeed, mas busog ka na, it is hard for you to overeat protein. I challenge everyone to eat protein only. Without carbs, I tell you, 1 week lang, ikaw na yung susuko. Ayaw mo ng, tama, di ba, Doc? Because we are trying. 1 week pa lang, halos ayaw mo nang kumain, umay na umay ka na. Provided na yung kakainin mo na, kahit pa sabihin mo magkokoko aminos ka dyan, kahit pa sabihin mo maglalagay ka ng asin herbs. Pero kung literally wala kang carbohydrate or anything sweet, I'm saying anything sweet even if it's low carb sweetener, hindi mo kakayaning mag-overeat ng protein. Anong mangyayari pag nasobrahan ka ng kinakaing protein? Basically, ang pinakasimple, syempre, anything in excess sa protein could become sugar pa rin sa katawan. Yun ang hindi naiintindihan ng tao, di ba, Dok? Sometimes, if you overeat protein more than what you can burn as well, at hindi kailangan ng muscle mo naman, pwede din siyang ma-convert into sugar. Pero this question, gaya ng sabi ni Doc Suzette, pertains to nakakasira ba siya ng kidney? Pinasimple lang, pero yun din naman ang punta. No, does not. Not unless you are already sira na, damaged na yung kidney mo to begin with. Because it is still the diseases like yung sinabi ni Doc na hypertension and diabetes na mas nakakakos ng kidney damage. Hindi po protina. May reason lang po kung bakit binababa ang protina sa may CKD. At hindi po dahil protina yung nag-cause ng, kasi di ba, Doc, ang misconception kasi, Doc Suzette, nung nagkaroon siya ng CKD, pina-check up, binabaan na yung protina. So ngayon, meron ng correlation ng tao na, siguro yung karne yung nag-cause kaya siya nagkaroon ng kidney disease kasi sabi ng doktor habang nagdi-discuss sa kanya, okay, bawasan natin yung protein mo, taas kasi ng kreya mo. Even with metformin, ganyan din ang notion yun din yung reason, yan yung notion. Kasi hindi nila alam. Dahil sa reason. Pero ang totoo niyan, kaya lang po binababaan kasi in the first place, hindi na kaya ng kidney ninyo na i-process yon. Kaya binababaan yung pwedeng mag-byproduct pa ng creatinine sa katawan. Pero hindi po dahil yun yung naging reason. Kaya meron akong isang sagot dito, pinakamababaw. Pag nasobrahan ng kain ng protina, masakit sa tiyan. Ay! Bloatedness. Hindi na ako makakain the next day. Parang pag nasobrahan ka ng kain, pang 36 hours fasting na. Oo, yun yung unang-unang mangyayari. Kung sa day 1 pa lang, yung mga common scenario na halimbawa,
ay sige, napanood ko yung video, maganda daw yung carnivore or maganda daw yung low carb eh. Dapat kain daw ako ng maraming itlog, maraming karne. So, dumating yung day 1, naka-prepare ka, 'di ba? So, nag-fasting ka kunwari, 18 hours, tapos kakain ka na, naka-prepare na yung karne mo, yung meat mo or steak, sabihin natin, steak ba yung pinrepare mo. Pag kinain mo yun lahat, yung steak na pinrepare mo plus the itlog, ang mangyayari, right after, masakit yung tiyan, tapos hindi ka na makakain, aabutin ka uli ng ilang araw or ilang oras na fasting, baka 24 hours pa. Kung hindi ka familiar on this feeling, sasabihin mo na, ayoko nang kumain ng karne kasi hindi ako natunawan, which is the common na naririnig natin galing sa mga matatanda. Ayoko na kumain ng karne, hindi ako matunawan. Or, huwag ka na kumain ng karne sa gabi, hindi ka matutunawan. Mga ganyang dialogue. So, yun yung unang epekto kapag nasobrahan ka ng kain ng protina o ng karne. Okay. Ito, Doc, napakaganda ng question na to. And I don't think it's a type of consultation because somehow it's just asking for an explanation. Sabi kasi dito, pwede daw ba ma-reverse ang type 2 diabetes? Kasi the person is actually on medication for diabetes and hypertension. And 2 months na siya nag-low carb diet and so far maganda yung effect. Bumaba po from 400 milligrams per DL fasting. Lab po yan. Nagre-random check po ako ngayon sa umaga. Pagkagising ko, it's only 121 na lang. And pag sa gabi, bumababa pa ng 89 or 95 milligram per DL. So the person is actually parang nahihiwagaan siya na. So, is this what you call reversal? Or nare-reverse ba talaga? The American Diabetes Association, they have released a guideline na para malaman ng mga clinicians kung ano yung criteria para masabing reversed ang diabetes. Actually, hindi reversal yung gamit nila na term. Ayaw nilang sabihin na reversal. Pero in remission, para daw for universality na pagtawad. So they will not release a statement or a guidelines for diabetes remission if diabetes is hindi siya ma-reverse. So meron niyang guidelines or meron niyang criteria at meron siyang dapat gawin ng mga doktor na if susundin yon based on the guidelines is pwedeng ma-reverse ang type 2 diabetes. So if on 2 months low carb diet, napababa niyo po ng ganyan ng inyong blood sugar, congratulations po kasi mahirap, alam ko po yung effort na pinagdaanan ninyo para mapababa ninyo ng 89 to 95 ang inyong results. So keep it up po. Keep it up. And don't forget to have your blood sugar, especially HbA1c and other parameters na ma-monitor. And make sure to also follow up kasi baka mamaya may mga iba kang gamot na kailangan ma-adjust or else baka lalong mag-hypoglycemia. So yes, merong pala, Doc, ipasok natin dito, there are people na kaya lang naman bumaba yung blood sugar mo kasi hindi ka na nag-carbs. Yan yung ibang argument ng ibang medical practitioners na hindi nakakaunawa ng low carb. And I was like, yun nga yung point, di ba? Di ba yun naman yung reason kung bakit ka diabetes? Point. That's the cause. So, pag tinanggal mo yung cause, you'll get your result. They're against the low carb or let's say the therapeutic carbohydrate restriction because of the argument na kaya lang bumaba yung blood sugar mo because walang carbs. And that's the point. Kaya din tumaas yung blood sugar ko sa kakain ng carbs. So, why don't what's wrong with targeting that? Diba? So, yeah. Kung ngayon nakikita nyo na kaya naman palang mapababa din, di ba? Aside from your medication right now, adjunctive yung naging tulong sa inyo nung low carb. When we say adjunct is like a help So, meaning, kaya siya, di ba? And that's good. So, keep it up para hindi taas ng taas ang medication at hindi din, lalong-lalo na, Doc, hindi din papangit ng papangit yung kalagayan ng ibang organs.
So, another question here. Good evening, Doc. Anong view nyo sa LDMR? These are lean mass. Ang mas alam ko dito is LMHR, lean mass hyper response. Kasi naka-ano daw siya, atorvastatin siya because of total cholesterol of 8, but all metabolic parameters are normal. So, syempre mahirap sagutin to, do, kasi hindi rin naman natin alam yung iba Hindi ko alam yung LDMR. What's the meaning of LDMR? Mahirap Yeah, mag-assume sa medicine. ang alam ko lang is LHMR. Ay, LMHR, yung mga lean mass yung lean mass hyper-responders. Pero itong LDMR, hindi LDMR, ako sure. hindi ko rin LDR alam. lang alam ko, long distance relationship. Ayun. So, mahirap mag-assume, kaya mahirap yan sagutin. Mahirap sagutin, yes. Pero, with regards sa ganito na lang, Doc, let's say, when all metabolic parameters are normal, mag-hypothetical lang tayo na, like, for example, for a person that has total cholesterol na mataas, with mataas din na LDL, but HDL is also high, and the triglyceride is very low, and the triglyceride HDL ratio is diniscuss mo kanina, is in the green zone. 3? Even ang ganda. ang ganda. Pero yung LDL niya is beyond 130. And usually 180 pa nga. And di ba ang cut-off natin with our clinical practice guideline is 130 sa LDL. And because 2 consecutive na laging more than 130 si LDL, despite of low triglyceride, high HDL, good adult metabolic parameters, the doctor insisted of giving statin just because of the guideline itself. Me personally, I don't give. Ako, that's me, because first of all, what is the point? Because bago ka magkaroon ng atherosclerosis, when we say atherosclerosis and atherosclerotic plaque, or yung pagkakaroon ng bara, first you must have a trigger, which is the inflammation. And inflammation comes from many sources, such as diabetes alone, insulin resistance. Diabetes, mataas lang na sugar. Sabihin natin mataas yung blood sugar, insulin resistance, and lipotoxicity. If the patient is obese as well, kunwari hindi naman. Alright? Walang ibang cause ng inflammation. Inflammatory markers are also okay. Hindi ako nagbibigay because there is very low risk for the patient to actually develop atherosclerotic plaque if there is no inflammation. Ngayon, yung iba kasi parang they stick to basta 130 and above 130, kahit normal BP, hindi obese, hindi diabetic, magandang HDL, magandang triglyceride, go. Minsan, I don't know, Doc, kung nakakita ka na ng patient din na may LDL na 70 na lang. And I always tell my patient, you know what? There is also no benefit of lowering down your LDL too much, because you must understand ano ang trabaho ng LDL. LDL is supposed to transport your cholesterol to all vital organs of your body that needed it, especially your skin. Paano ka kikinis? Your reproductive organ, paano ka gagawa ng reproductive hormones, other chemicals, your brain. LDL mo 70 na lang, kumbaga sa trabahador, parang understaff ka na. So kaya natin sinasabi na there is also no benefit of lowering down LDL too much. But I also admit that during the time when I was studying and training, I was happy kapag nakakakita ko ng babang LDL. Diyos ko, ano ba ang goal ko dyan? 0. Alam mo yung ganun. But understanding, that's the reason why you have to go back to the basic. Kailangan mo talagang maunawaan para ano ba ang gawain at trabaho ni LDL, ni HDL, ni triglyceride. Yeah. So, ngayon, hindi kami pwedeng magbigay sa inyo ng totally no, because there are also instances where, for example, I give atorvastatin.
there are instances where I need to give atorvastatin and I need to stop. Ibig sabihin niyan, temporarily, I can also give. Depending on the clinical significance that it may give. Parang ganon. Pero, itong sinasangguni kasi sa atin ngayon, Doc, is like, ano ba kasi din ang lagay mo? Kung ang gusto mo lang is malaman kung magbibigay ba dapat sa'yo or hindi. It depends. Mas maganda na ma-assess. Ma-assess Actually, ka ng there is, merong tinatawag na numbers needed to treat. And so, kapag kasi, for primary prevention, for coronary heart disease or cardiovascular disease, para makapag-reverse ka or para maprotektahan mo ang isang tao na hindi magkaroon ng cardiovascular event, you need to treat or ng atake. Or atake sa puso. You need to give 56 people the statin para makapag-prevent ng isang heart attack. Heart attack. Yeah. So, ganun siya kababa. Unfortunately, when the study for the atorvastatin was released long time ago, na-magnified. Instead of explaining yung absolute relative risk, ang minagnify nila is the relative risk. Okay? So, if babalikan natin yung figures na numbers need to treat, 56 na katao, ang kailangan mong i-treat para ma-prevent ng isang episode ng heart attack. Comparing to the side effect na pwedeng ibigay ng atorvastatin or ng statin per se. So, which is for me, body pain, ipapaliwanag muscle ko yun pain sa pasyente. And then, if clinical parameters, okay, walang problema. Katulad ng hypothetical na sinabi mo na normal, I will explain that to the patient and then I will let the patient to decide if gusto niyang mag-take or not. Yes. Yeah. It's up to you. Actually, we have a patient na parang sabi ko nga, kung kami lang po kasi ma'am, hindi kailangan. So, hindi natin sinasabing huwag ka mag-take. Okay. Pero hindi kailangan. But sometimes, there are patients who cannot sleep without it. Patient's autonomy. Sige. Patient's autonomy. Ng patient may mga pasyenteng hindi makatulog nang wala yun. And it becomes their security blanket. And that is one of the reason why we give them. Kasi kung ang dahilan lang ng hindi nyo pagkatulog at pag-atake nyo sa puso ay ang pag-aalala ninyo, dahil mataas ang LDL ninyo, ibigay na lang namin. Siguro naman mas maganda pa rin na maramdaman nyo yung side effect na pananakit ng kasukasuhan at kalamnan ng statin kasi hindi ka matulog gabi-gabi dahil si Doc Fee at Doc Suseta hindi ka binigyan ng atorvastatin. And don't forget don't forget yung isa sa importanteng side effect ng statin, ha? Tumataas yung risk of developing diabetes. Yes. Alright? So, alam nyo na. Kaya, kami din ni Doc Mike, nagbibigay kami, Doc, sometimes, lalo na sa mga patient na super bothered, like, meron kaming pasyente, hindi mo talaga ako bibigyan, Doc. May mga ganun talaga. Ang taas, Doc, hindi ka ba natatakot? Parang, okay, hindi, pero dahil takot ka, sige, para makatulog ka. Alam, kami naman mga doktor minsan, kung saan kayo masaya. Basta mapasaya namin kayo kasi baka hindi na kayo bumalik sa amin. Dapat masaya kayo, di ba? So, ganun lang ang buhay. Madali lang. Doc, ito naman tanong. Paano pag yung ilang parameters daw ay nasa borderline tapos iba nasa right side naman? Para ma-diagnose for metabolic syndrome, you need at least 3 out of 5. Okay? Pero my question is, hihintayin mo ba bang mag 3 out of 5 bago ka gumawa ng action? Kahit pa ako, 1 lang yan out of 5, gagawa na ako ng action kasi you'll never know. Kasi minsan, the lab test, hindi naman outright na lumalabas yung mga results na yan eh. Delayed yung results. So, if nakita mo 2 out of 5 na, gawa ka na ng paraan para hindi ka na mauwi into metabolic syndrome. Parang lumalapit yung paa mo sa destination mo. Kapag parang nakabaon ka na sa hukay, ganyan.
The more na Nakabaon pumupunta na ka isang doon paa sa red mo. side. Oo. Nakabaon na Pag isang paa pumupunta mo ka sa doon hukay, sa red parang gano'n. side, oo. Pero based Tsaka on the criteria, 3 out of 5. tsaka Dok, kailangan nila maunawan ng metabolic syndrome. Kaya nga siya syndrome kasi nga siya ay iba't ibang parameters. Kaya lumabas yung parameter na yan. Pero hindi ibig sabihin, for example, okay ang blood pressure mo, okay ang lipid profile mo, pero diabetic ka. Diabetic ka na rin, di ba? Kung obese ka, normal pa lahat ng panel mo, obese ka. May mga iba akong obese na tuwang-tuwa pa rin sila pag ang ganda ng panel ko. Oh, Dok, kahit mataba ako, tignan mo, sobrang ganda pa rin ng mga ano ko. Sabi ko, ay kaawaan ka talaga ng Panginoon kasi that's grace because alam mo, Bihira di sila. lang bihira. At the same time, it's still a part na sinasabi sa'yo na kaya pa ng katawan mo. But it doesn't mean na, sige-sigihin ko lang kasi bakit, tignan mo nga kahit ganito yung size ko sobrang, kasi during my time, there are times before na, ang taba ko na nun, tas normal pa yung blood sugar ko, lahat normal pa, Dok eh. So parang ang yabang ko pa eh. Pero meron na akong ibang manifestation, such as pain, the GERD, hanggang sa nagulat na lang ako, pre-diabetic na ako. So I was like, oh my gosh. So parang iniipon ko lang siya ng iniipon. So yun yung mahirap. Kaya kung meron ka na, yun nga yung masaklap eh. Kung meron ka na sa borderline, matakot ka pa rin. 'Di ba? Sabi ni attorney, kahit daw masiba siya pero hindi niya kaya overeat ng protein lang. Meat lang, yes. Yes. So ano pa yung iba nating everyday po fasting ako, 15 to 16 hours, usually 11 or minsan 12. Before kumain, nagsusukat ang blood sugar and my result are 118 at 2 hours after meal, 100 minsan 110. Normal lang po ba yan, Dok? Mataas ang result ng fasting blood sugar ko? Medyo naguluhan ako kasi sabi niya, ang fasting blood sugar niya ay 118, tama ba? And at 2 hours after meal, 100 na, minsan 110. So, normal daw ba na yan yung result ng fasting blood sugar? My question is, anong oras kinuha yung fasting blood sugar? Mm-hmm. Pwede kasing pagkagising sa umaga? Yun kasing routine, di ba? Yes. Mag-check sila ng sugar pagkagising ng umaga. Meron namang iba na bago kumain, at any reference of the day. Kasi, pwedeng tumaas ang blood sugar if nag-coincide siya doon sa pag-release ng katawan natin ng counter-regulatory hormones, Yes. which is yung tinatawag natin na Dawn phenomenon. So, pwedeng isa yun sa reason. Pwedeng insulin resistant state siya. Pwedeng, ano pa ba? Pwedeng kaya bumaba kasi yung kinain niya is naka-low carb siya. So, walang effect or walang mababa yung carb intake niya for the meal. Kaya technically, mas bumababa siya right after. Pero, ayun, marami kasing dapat na itanong bago masagot ng tama itong tanong. Anong oras? Number 1 yan eh. Anong oras ka kumuha ng fasting blood sugar na sinasabi mo? And gaano katagal ka nang nagfa-fast? Gaano katagal yung duration ng fasting? And gaano ka nakatagal naglo-low carb? Meron kasi ako, Doc, mga patient na kunwari sobrang insulin resistant sila before. And then, mind you everyone, ang liver natin can still expand pa its cell to store glycogen. Kaya nga may ibang tao na sobrang na-reach na nila yung limit for the glycogen reserve ng liver kasi medyo tumataas din ang capacity ng glycogen reserve. So kapag kunwari 1 month ka pa lang pala naglo-low carb and fasting, may times na kung kailan pa daw sila nag-18 hours fasting, saka pa mas mataas yung blood sugar nila before the meal and after the 18 hours fasting bago sila kakain. And sinasabi ko sa kanila, that also says you still have a lot of glycogen reserve. It's physiologic, di ba? Physiologic, kasi pag yes. bumaba na sobra yung iyong blood glucose level, gagawa ang katawan ninyo ng response. Yes. Hindi na kailangang utusan nyo ang katawan natin
pag na-detect na nila ng katawan natin na mababa na yung kanilang glucose reserve or yung glucose ng katawan, automatic magre-release na yan ng glycogen Yes. coming Yung from the iba, Doc. liver, coming from the muscles. So, Mhm. that's the reason kung bakit mas mataas ang blood sugar. So, And lalo na kung malaki pa yung reserve mo. Kasi exactly. lalo na yung mga nag-umpisa pa lang, parang yung katawan mo, parang hayok na hayok pa yan sa sugar. Kasi yun pa rin nga yung preference niya. Kapag ka ganon, ang nangyayari, Doc, yung iba parang 133, ganon. Kung kailan, bakit, Doc, nung nag-test ako noon on my 12th hour, okay pa, pero nung ganito, mas lalong tumaas. And that's the time kasi na nung na-deplete ka na, yung glycogen reserve mo na yung kinukuha. So that's the reason why we are also telling you guys na gamitin nyo na rin yung ibang glycogen reserve ninyo so that medyo restart yung pag-reserve ng liver. Para next time din, kaya na ng katawan mag-stabilize pag hindi na rin siya glucose dependent. Ngayon, with this scenario, yung sinasabi din ni Doc na Dawn phenomenon, lagi yung Doc, tinatanong, ano daw ba yun at ano yung counter-regulatory hormone? Kasi nagtataka sila before na, bakit sinasabi na pag gigising kami, tumataas? Ano ba yung Dawn phenomenon? Bakit nagkakaroon ng ganon? And I was explaining them, the reason why you really do not have to eat your meal upon waking up, kasi nasanay tayo na nagmamadali ka, tapos kailangan mo pa yun yung sinabi mag-breakfast. magbe-breakfast daw. We Kailangan daw have, ang breakfast sa umaga. yes, meron tayong bait-bait nga ni Lord kasi binigyan niya tayo ng kickstart. Bago ka gumising sa umaga, bukod sa glucagon mo, mataas din ang epinephrine mo. Mataas din yung mga adrenaline hormone mo na yan. So, anong gagawin yan Your sa'yo? growth hormone and even your Growth hormone mo, cortisol. lahat yan. So, sapat na yan para makapag-create even ng sugar that can kickstart you in a day, even without eating food. Kasi sabi ni God, ayoko na paggising mo sa umaga, magluluto ka, isipin mo, lutuin mo. Kasi gusto ko paggising mo sa umaga, mag-pray ka muna. Kaya mag-devotion ka, sabi niya. Hindi mo muna iisipin yung kakainin nyo. Kaya kahit di ka na kumain. Tayo hindi. Paggising pa lang, hindi pa ako nakaluto ng breakfast. Pero kahit naman naglo-low carb tayo, Doc, no, una nating ginagawa, mag-check ng phone. So, yan talaga. Yan ang life. Other question. Yeah. Sabi dito, sabi dito, may time kinabukasan pag nag-unli samgyup ako, ayoko nang kumain kinabukasan. Ito yung sinabi mo kanina. Mm-hmm. Yes, oo. Masakit kasi sa tiyan. Nabunsol or nabusog or bloated. Yan ang unang side effect ng pagkain ng protein. Sabi ni Practical Transition Low Carb Fit and Mom. Mm-hmm. Bakit, Doc, yung mga nagda-dialysis pinagpo-protein naman sila? Hindi naman po kasi pwedeng walang protein. Hindi naman po pwede. Kawawa naman yung mga muscle kasi natin. Ang katawan natin. Just imagine, ang buong katawan natin is made of amino acid, which is protein. So, mula buhok hanggang kuko, it's made of protein na. So, kung hindi ka kakain ng tamang protein, anong mangyayari sa katawan mo? So for dialysis patients, pag hindi mo pa napapakainin ng protein na yan, di wala na silang lakas. Paano pa nila magagawa yung kanilang dialysis? Kaya, di ba? So, may common sila yung mga drink na usually pinaprescribe ng mga doctors na high protein, na nephrogenic milk, pinapareseta, di ba, sa kanila. Pero that's the reason. Based on guidelines nga, 0.8 per kilogram body weight. Para maintenance lang yan, ha? Maintenance lang. Hindi pa yung, para lang yan sa mga proseso ng katawan. Wala pa yung for the daily activity and all. Yes. Kaya ginagawa, kailangan pa rin talaga na mag-protein. Not totally na walang protein. So, eto, may tanong. Good evening po, Docs. Pwede ba ma-improve ang body composition at mag-gain ng weight pag more on carnivore diet na? Diyos ko, tignan niyo yung mga katawan ng nagka-carnivore diet nang malaman ninyo kung kailangan ba, kung makakapag-gain ba ng weight. Actually, si Doc Mike po, the problem of Doc Mike is low na weight.
Generally, silang magkakapatid ay biniyayaan ng kapayatan. Talaga. And the reason why Gising sila nag-carnivore nun. the reason why nag-carnivore si Doc Mike is because kailangan niya mag-gain ng muscle. Gaining weight and gaining muscle is two It's not the different same. type. It's not the same. And we understand that some people, Dok, kaya ako nag-carb ulit kasi sobrang payat ko na, kailangan ko mag-gain ng weight. But what did you gain? You gained fat. That's the reason why you looked cute and you look a bit plumber kasi nga you gained fat. And we are more of gaining the muscle rather than just the fat. And sometimes when you do the carnivore diet, there are times when you gain both. You gain a muscle and a bit of fat. But it doesn't matter kasi magre-recompose din yung katawan natin. Recomposition of percentage ng muscle mass and fat. Kasi hindi din habang buhay kaya mo. There are times na hayok ka sa protein kasi kulang ka talaga nun. But after that, busog ka na, halos kaya mo nang hindi kumain ulit ng matagal. So that's the time na your body is telling you na tama na and I have fat to burn. So, pwede ka nang mag-burn ng fat dun sa mga times na yun. But yes, you can gain weight on carnivore. But if you're going to ask me if you will look like you gained weight on carnivore agad-agad, no. Why? Because even if you gain weight, if you're not getting fatter, it might not be visible agad to other people other than you na nagtitimbang. Magkaiba po yun na weight gain and muscle gain. Okay? Tsaka at the age of 40, meron tayong tinatawag na physiological muscle loss. So, kaya ayaw mo sa gusto, sa edad na 40, kahit mataba ka pa, yung muscle mo, especially kung hindi ka nag-exercise, liliit siya, iimpis siya. So, to counteract yung physiologic muscle loss, dalawa lang naman ang kailangan mong gawin. You build your muscles, mag-exercise ka. And ang pag-exercise is, hindi porket nag-exercise ka ngayon, tutubo na yung muscles mo kinabukasan. At least, mag-wait ka consistently 6 months. Conservatively. Consistently na ginagawa mo yung exercise para mag-gain ka ng muscles, para ma-tone or para mas gumanda yung body composition mo, makita mo yung mga cuts ng muscles mo. And then secondly, kailangan mong itaas yung protein intake mo. So, para mas para makita mo yung body weight, gain ng weight, at the same time, yung change ng composition through yung nakikita mo physically. Ganon, para makita mo siya physically. Doc, meron din dito kasi na-open na rin nila attorney yung about insulin sensitivity. If we can reverse the diabetes or we can put it into a remission, pwede din ba na i-restore natin or maging sensitive ulit ang isang katawan na once insulin resistant? Yes. Pababain mo doon sa parameters na kailangan. Yes. Bakit ba siya naging resistant muna? Siyempre, ganun din yan eh. Bakit muna naging resistant? So, i-target mo muna yung cause so that may trust issues din kasing katawan natin minsan. Kailangan, pag binabaan mo yung trigger o yung offender and yung insult, patunayan mo na consistent. Kasi kapag kunwari, hindi ka rin consistent, hindi din yan agad mag-respond. Kumbaga parang, alam niyo yung guard niya na parang, sige nga, try muna natin tignan. Memory cells tayo, di ba? May memory cells tayo kung matandain kayo, mas matandain yung katawan ninyo. Yes. And matandain nga yan ng ng hindi nyo naman iniisip. Kasi, you know what, yung pagiging vigilant and hyper-responsive ng immune system natin as well. Lahat yan is nagiging kalmado if you consistently do something na favorable sa kanya. So, kung kunwari, binababaan mo yung carbs, pero ang gawa mo naman, every weekend, you indulge. So, magiging hindi. Useless. Laging red alert pa rin yung katawan mo. So, basically, useless. Pero kung kunwari consistent ka for how many years,
you can see the ano din, parang you can reap all the benefits din ng iyong consistency. Imagine, bago ka naman dumating doon sa insulin resistant phase, it took you years. 30 So years? napaka-unfair Ganyan. naman Iba ka 40? sa katawan natin na isang taon ka pa lang nag-effort na tanggalin yung mga offenders. Tapos gusto mo in 1 year mabaliwala na yung 30 years na inipon mo sa Yes. katawan mo. It take Yung so much process talaga. yung iba nga gusto 3 months lang. I was like, grabe din yan. Miracle na yan. Kailangan mo nang mag-novena siguro. Magluhod-luhod dyan, ganyan. Kasi Divine intervention hindi ko na yan, hindi namin kayang solusyonan yung mga ganyan. Doc, ano daw yung prolonged use of statin side effects? Madami. Madami. Kasi bago ka na, oo, madami. Kasi katulad nga yung mga na-mention natin kanina, the most common are yung musculoskeletal na symptoms. Tapos, it could increase the risk of diabetes. Tapos, ano ba yung prolong na yan na time frame natin? Kasi may ibang patients na kapag inom lang nila ng statin for like a month, ayaw na nila kasi they would feel the symptoms. Tapos meron talaga mga patients na ayaw. Actually, ang haba ng list ng side effect kung bumibili kayo ng gamot tapos meron doong leaflet, babasahin niyo 'yon. Makikita niyo doon, nandun siya lahat. Nandun lahat ng side effects and napakadaming side effect ng statin. So for me, it is better na mabasa ninyo actually kaysa yung masabi nyo, marinig nyo sa amin. Baka sabihin nyo, sinisiraan pa namin sa statin. Kasi ginagamit din naman namin siya. Actually, pero it's just that we educate the patients. Ang gamot, guys, are not without risk. Lahat ng gamot na tinetake natin, meron siyang side effects dahil foreign pa rin siya sa katawan natin. And kung ang pag-uusapan natin ay siyensya ng medisina, ang paggagamot po kasi ay hindi laging benefit. Meron din yang tinitimbang if the benefit would outweigh the harm. Like if giving this medicine could outweigh the harm, same goes to giving antibiotics, for example. Antibiotics on a certain infection is good, but it is not without a risk. Minsan masusuka ka pa nga, minsan magsasabay pa tayo suka, minsan walang ganon, walang gamot na walang side effects. Kaya nga yung isa sa main goal natin when it comes to metabolic health, when we say kasi metabolic health and lifestyle diseases, yun yung masakit because we are giving just medications on things that can also be addressed by lifestyle and is also caused by a wrong lifestyle at pangit na lifestyle habit. If kaya naman pala na wag na tayong mamili ng benefit and harm or manimbang ng benefit over the harm at mabuhay na lang tayo na gawin na lang natin yung naaayon sa ikabubuti natin. Hindi ba't mas maganda yon? Kasi sometimes we choose pa rin the harm eh. Kumbaga, may mga pasyente na maggamot na lang ako. Hindi ko talaga kaya. The hindi ko kaya is the hard na part. Like alam ko na makakasama din sa akin tong ibang gamot pero mas hindi ko kasi kayang hindi kumain ng cake. Kaya Dok, kahit na may side effects yan, mas gusto ko na lang yun. Then, at the end of the day, okay lang din sa akin. Alam nyo yon na parang, sige, edi maggamot ka na lang. Actually, minsan kahit sa clinic, tatanong ako, hindi ko agad sinasabi na, mag-lifestyle ka na lang. I have to ask the patient and say, my lifestyle modalities
na pwede tayong gamitin para dyan. Mas matagal lang ng kaunti, pero mas walang side effect and plus, hindi mo kailangang uminom ng gamot. Pero syempre gusto kitang tanungin, ano mas gusto mo? Gusto mo bang uminom ng gamot o gusto mo nang i-try mag-lifestyle? Pag lumaki yung mata at, ay, pwede ba? Hindi ako mag-inom ng gamot? Tas lifestyle na lang. Okay, ituro na natin. Pero pag sinabi na, Dok, gamot na lang. Ayoko talaga i-give up yung ganito, 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 ganito. Okay, madali din akong kausap. Ikaw din ba, Dok? Madali kang kausap? Oo naman. Sobra. Basta the most common side effect ng statin is musculoskeletal. Musculoskeletal, totoo yan. Musculoskeletal, ang most common na side effect. Tapos, uncommon, pancreatitis, hepatitis. Diba? Meron pala kaming patient na, tumataas yung, yung liver enzyme. Yeah. So, we have to take off the statin. However, the family is kind of skeptic about it as well. And medyo takot lang because, hala, Dok, yung cholesterol niya, parang gano'n. And it's like, sige, hindi pa rin natin alam kung kunwari magtuloy-tuloy din yung liver na masira. Hindi mo din alam kung ano yung next mo. Like, meron pa isang common fee mamaya mag-hep and sep, di ba, Mike? Meron pa isang common fee, baka kapag sinabi ko, ayaw na ng mga lalaking uminom ng ng statin. Sabihin mo na. Gabi na din. Pang na to na program. Ayun, it can cause loss of libido and can cause erectile dysfunction. Erectile dysfunction. Yeah. Yes. Those are some of the side effects. May mga antihypertensive din that can cause erectile dysfunction as well. So, ayun. So, sasabi dito, thank you, Doc. Good evening. Thank you sa napakagandang paliwanagan ninyo. Yes, thank you po so much. Sa pag-support din sa amin dito kahit na kahit magkakaibang oras po tayong lahat. Ayan. So, thank you po sa sa pag-participate din, and alam niyo po sa totoo lang, the more that you ask, the more that we can of course makapagtalakayan. Pwede tayong mas may mapag-usapan. Mahirap kasing kami lang nag-iisip ng pag-uusapan kasi baka relevant sa amin nito, hindi naman pala relevant sa inyo. O baka akala namin, ay importante to, pero sabi nga natin, ang importante, subjective din yan. Kasi kung ano yung experience ninyo, dun tayo makakakuha ng kung ano ba yung importante para sa inyo. So at least natanong nyo dito yung mga concern nyo, and parang hindi naman all about diabetes lang yung concern talaga din nila, Doc. Last na question dito. Pwede daw ba magbuntis ang type 2? Diabetes Definitely, type 2? yes. Definitely, yes. Pwedeng magbuntis. Pwedeng. Pero syempre, prior, kung nagpaplano na magbuntis, mas maganda, kontrolado muna ang blood sugar. Yes, mas maganda kasi pregnancy itself can make you more insulin resistant because of the hormones, yung pagbabago ng hormones. So kung diabetic ka na, pwedeng mas tumaas pa yan. Or kaya ang pregnancy, 'di ba, high risk ka rin magka-DKA or diabetic ketoacidosis pag pregnant ka. How much more kung diabetic ka na bago ka mag-pregnant. So pwede kang magkaroon ng DKA lalo na on your last term, tama ba? Yes, on the third trimester. Lalong-lalo na dyan. Ang carnivore diet po, bigla silang nagpahabol ng mga tanong. Parang pababay na ako. Ayan, carnivore daw ba nakakatulong sa diabetes? Ang sagot lang dyan, syempre, pababa na yung yung carbs content. The more na mababa ang carb content, the better sa diabetes. Yep.
Yes, so may mga carnivore practitioner din daw dito. Yes, pag-pray nyo din kami kasi pang ilang araw na rin namin ngayon na mag-carnivore. Parang yung dila namin ay talagang sabi, kaya yung mga nagtatanong, ang protina po ba pwedeng ma-overeat? Gusto kong sabihin sa inyo, ipalit tayo ng posisyon para malaman nyo kung kaya nyong i-overeat dahil problema namin ni Doc Suzette, paano ba namin to kakainin? Pag nagme-message kami, ano nang kinain mo? Parang wala na kaming gana. Parang kinakain. Oo, parang tubig na lang, tubig. Ayoko na kumain. Lahat ng karne na ikutan ko na, ayoko nang kumain. So parang mahirap guys mag-overeat ng protein. Kapag ang karne ninyo na ibabad sa may asukal, I'm sure kaya nyo yung i-overeat. Pero hindi dahil sa protina, kundi dahil sa asukal na pinagbabaran nyo ng karne. Ngayon, kung malinis na karne, hindi nababara ng asukal, na marinate ng kung ano-ano, I don't think kakainin nyo yan ng sobrang-sobra. Try nyo, araw-araw nilaga. I feel you po, sabi ni Sir Bernard. O diba, Sir Bernard, pang ano pa lang kami, 7, 8, 9, pang 9 days pa lang kami. Nagpe-pray pa kami kung makaka-40. Pero going strong. Kasi kailangan din namin maging guinea pig ng mga sarili namin. Paano namin sasabihin sa mga pasyente na kaya nyo yan kung hindi namin kaya? Or hindi pala, paano namin maalaman kung anong nararanasan nila and be able to walk them through it if we do not know how it feels or what it can mostly benefit us. Si Doc Mike, although si Doc Mike has also been carnivore for 2021, 2 years na. And to tell you honestly, guys, si Doc Mike has never cheated. When I say cheated, never never cheated on me, charot. Walang talaga. biglang naglandi ng alas 9, no? Kasi tulog na siya. Hindi niya na ako marinig. Pero, never cheated on carnivore. Like, even pag may okasyon, December birthday, lahat na, alam na ng tao yan na hindi mo siya mapapakain talaga ng kahit ano aside sa karne. Karne lang talaga. So, ganun siya ka-dedicated. You know why? Siya kasi yung tipo ng tao na hindi naman ayaw ng discomfort, pero if he can get away from discomfort kasi Doc Suzette, he would. So, for example, may time na parang he pleased somebody. Nangyari yon. He pleased somebody during the carnivore, tapos parang napakain siya ng may onting gulay and may onting betchin ata. And then nag-bloat siya. And parang ito ba yung price ng pag-please ko? Parang gano'n na parang I'd rather honestly say no and kaysa mainis ka kasi ang mangyayari, nung nag-bloat ka, nagtai-tai ka, nag-utot-utot ka, ganyan. Parang sumama pa tuloy yung loob mo lalo dun sa tao. Pinlis mo nga yung tao, pero in your heart, you are so naiinis. So, hindi tugma, kumbaga yung intention eh. 'Di ba? Kasi may part na doon na parang sana kasi hindi ko na lang in the first place, baka sana hindi ko na lang din talaga kinain, parang ganon. So, this is not just about alam niyo yung sinasabi natin, yung pakikisama kasi does not always have to involve food. Naniniwala kami ni Mike na kaya nating maging mabuting tao at makisama ng hindi naman kasama lagi doon yung pagkain. And nagawa na namin. So meaning, marami kaming kaibigan pa rin kahit paano na naiintindihan yung pinili namin. And that comes from love. Kaya kung sinasabi nyo na, kasi magtatampo sa akin pag hindi ko binigay, hindi ka mahal niyan. Kasi naiintindihan dapat niya na your journey is towards healing yourself. Kung ipipilit niya sa'yo yan and they're wrecking your health, just for them to be happy, that's kind of selfish, diba, Doc? It's kind of selfish kasi, sige na, minsan ka lang naman kakain ng sugar, minsan lang sasakit ang ulo mo, pagbigyan mo na ako. Parang ang selfish mo naman, gusto mo sumakit yung ulo ko para lang ipatunayan ko sa'yo na mahal kita. Marami namang paraan para patunayan ko sa'yo na you're a person that I cherish so much, mga ganyan. So, guys, ganun talaga. And, isa yan sa mga lesson natin na next time is kailangan din nating i-discuss talaga. Bukod kasi, Doc,
syempre kahit nagdi-discuss tayo ng pathology, hindi natin nadi-discuss yung mga psychosocial aspect ng low carb. Wherein alam naman nating lahat that low carb, carnivore, keto is also affecting psychosocial well-being ng ibang tao, and more often than not, yun yung nagiging reason kung bakit sila nag-i-stop. Dok, hindi ko kaya kasi ano talaga parang sumasama na yung loob sa akin ng asawa ko or ng nanay ko, ng lola ko, hindi na ako makapunta sa mga friends ko kasi mga nginom kasi yung mga friends ko, Dok, pag nag-low carb ka, hindi ka na makainom ba? Di mawalan na po ako ng friends. Ganun kasi yun. So, palitan mo na lang yung palitan mo na lang yung friends mo. Sila may friends mo. Baka palitan mo na lang yung friends mo. Ayan. So, yun. Thank you so much, guys. Siyempre, sobrang energetic ko dahil nakapantulog na ako. Hindi ako nagabol ng oras. Pwede lang ko humiga anytime. At yun lang. Next week, another topic na tayo. We will move on to another topic. Iba naman. And watch out for it. Hindi ko sasabihin kung ano kasi hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam si Doc Suzette ang mag-uumpisa Ayan. Sabi ni attorney, ikaw na lang magpainom. Ikaw na lang daw mag-sponsor para ilalalab ka nila. Pwede din. Paano pag wala kang pera, attorney? Wala kang pag-sponsor. So, wala ka na talagang friend. Oo. So, yan. So, Doc, si Doc Suzette will begin another topic next week. It will be another series. Thank you so much, everyone, for watching, and have a good night. Have a Tuesday night. Every Tuesday, date po natin to lahat, and for better health. Okay. Healthy Tuesday, everyone. Napulot at gusto nyong mag-benefit din yung mga friends and family nyo, kindly share po yung episodes natin dito sa Doctor's Desk. And share nyo po ng i-share para mas marami pong ma-educate sa mga topics po natin. Pa-like din kami and pa-follow dito sa page namin. Thank you so much. We already have like 1,100 something followers. Hindi namin din alam na lalaki-laki din siya kahit paano. And that's the only way because the algorithm will only make you become visible when it is being supported by people. So, it's not about the followers din naman, pero in order for us to gain crowds and have wider reach, kailangan syempre namin ng support or else sayang din yung mga ganito and sayang din yung mga information kagaya nito. So, yun lang po yung isa sa mga mari-request din namin sa inyo. So, that's it, guys. Thank you and bye-bye. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night.